Natapos ko na palang lubutin ng Baguio Botanical Garden. Naglalakad pala ako ngayon dito sa kalsada ng Leonard Wood. Dahil malapit lang naman sa Baguio Botanical Garden ang sunod kong pupuntahan, nilakad ko na lang ito. Mga 12 to 15 minutes, andun ka na. Dumadaan na pala tayo dito ngayon sa Pacdal Circle. Di ka man lang pagpapawisan dahil malamig ang klima dito. Nasa tapat na pala tayo ng Romulo Drive. Malamig na klima, magandang tanawin at pangangabayo adventure ba ang trip mo? Dito lang yan sa Wright Park, isa sa pinakadinarayong parke at minamahal sa summer capital ng Pinas, ang Baguio City. Maraming pwedeng gawin sa Wright Park tulad ng horseback riding, paglalakad or pagja-jogging, pagbibisikleta, pagsiselfie, food trip at pamimili ng iba't ibang uri ng bonsai at makukulay na bulaklak. Andito pala tayo ngayon sa tindahan ng mga bulaklak. Kung ikukumpara ko ang presyo nito sa NCR, mas di hamak na mababa ang presyo nito kaysa dun sa NCR. Talagang agaw pansin ang mga makukulay at magagandang bulaklak na ito. Kaya naman matutuwa ang mga plantito at plantita pag nakarating sila dito. Biruin nyo may 3 for 100, pero kung sa Manila ito, siguro mabubutas na ang bulsa mo. Pagkalampas pala sa mga nagtitinda ng mga halaman, andito naman pala tayo ngayon sa mga kabayo. Yung mga nag-aalaga pala at nagmamay-ari ng mga kabayo rito ay tinatawag na Pony Boys. Miyembro sila ng Ibaloi community sa probinsya ng Benguet. Sila ay mga professional at kaya nilang pasunurin ng mga kabayo at bantayan ang kaligtasan ng sino mang turistang gustong subukan ng horseback riding. Kaya tayo sa bundok. Sa bundok ng Wright Park. Wright Park. Nakakaingal. Pag sinubukan mo palang akyatin ang hagdanan na ito, ay talaga namang hingal kabayo ang aabutin mo. Siya nga pala, para sa gustong subukan ang horse ride, napakalaga na pumili ng isang kabayo na proporsyonal sa iyong laki at taas. Kaya't inirekomenda na obserbahan mo muna ang iba pang mga nakasakay sa kabayo bago pumili ng isa, o maaari mong tanungin ang may-ari ng kabayo kung alin ang perpektong angkop para sa iyo. Makikita rin pala tayo ditong nagpaparenta ng Igorot native costume. Sa halagang 20 pesos, unlimited selfie na. May mga souvenir shop pala ditong budget friendly. Nagbebenta sila ng mga strawberry jam, woven items, keychains at t-shirt. Agaw pansin rin pala ang nagagandahan at makukulay na paintings na ito. Andito pala tayo ngayon sa pergola na gazebo or sementadong octagonal na structure. Pwede ka ditong umupo at magpahinga. Story time pala tayo. Alam nyo ba kung kanino ipinangalan ng parking ito? Ito ay pinangalan kay Gobernador General Luke Wright noong 1904 hanggang 1905. Bale, American Colonial Period sa Pinas. Siya ang nagplano ng isang mahaba at mababaw na malasalamin na lawa sa gitna ng malinis at malawak na parke. Kaya naman inutusan niya si Architect Daniel Hudson Burnham para i-develop ang parke para sa mga lokal at sundalong Amerikano upang magkaroon sila ng libangan o galaan. Minsan ding tinawag na Pool of Pines ang Wright Park. Makikita nyo naman sa bidyong ito kung ba't tinawag itong Pool of Pines. Pansamantala palang isinara ang Wright Park noong 2020 kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Alinsunod sa health protocol ng WHO upang maprotektahan ang mga tao maging ang mga kabayo laban sa kumakalat na sakit. Inanunsyo ng Baguio City Government ang redevelopment ng parke. Naglaan sila ng 717 million pesos na budget para rito. Kaya naman sa taong 2023, muling binuksan ang Wright Park sa publiko. Sa patuloy palang paglalakad, makikita mo na ang The Mansion. Tatawid ka lang ng kalsada at narito na ang mansion. Ito palang opisyal na summer palace ng presidente ng Pilipinas. Ang nangangalaga pala rito ay ang mga Marines. Nakikita natin dun sa may guardhouse. Story time tayo. Ang Mansion House pala ay tinayo noong 1908 upang magsilbi bilang opisyal na tirahan sa tag-araw ng mga Gobernador General ng Amerika sa paggigiit ng Gobernador General na si William Cameron Forbes. Ang pangalan ay nagmula sa summer cottage sa New England ng Gobernador Forbes kung saan ang administrasyon ay itinayo sa ilalim ng original na Mansion House. Napakalaki pala at eleganteng tingnan ang gate ng The Mansion. Para ka na rin nakapunta sa Buckingham Palace ng Britain.
May mga nagbibenta rin pala dito na clip sa ulo, yung bibe, tsaka yung yung ponkan yata to, pampaswerte daw ngayong 2024. Sa kalaunan, ginaya nga ito sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya nga pala, kung magdadala ka ng sarili mong sasakyan papunta sa Wright Park, siguraduhin makarating ka ng maaga dahil limitado lamang ang parking space sa lugar na ito. No entrance fee. May nakita pala ako ditong magandang Siberian Husky dito sa Pine Trees Forest. Sinubukan kong amuhin para mahawakan pero malikot talaga ito at ayaw magpahawak. Dito pala sa Pine Trees Forest, magandang mag-picnic. Bumili na lang kayo ng pagkain sa mga food stalls sa malapit sa Wright Park o magdala kayo ng sarili nyong baon. Siguraduhin nyo lang na ilagay ang inyong mga basura sa itinalagang basurahan. May nakakwentuhan pala akong native Ibaloy noong dekada 70 daw or 1970s, 5 piso lang daw ang bayad sa horseback riding. Ngayon umabot na ito ng 300 para sa isang oras at 200 sa kalahating oras. Nagbahal na diba sa paglipas ng panahon? Ikaw na lang ang di niya minahal. May mga banyo at washing area rin pala sa loob ng Wright Park at kailangan mo lang magbayad ng kaunting halaga para sa maintenance fee para magamit ang mga ito. Ang pinakamagandang oras pala para bisitahin ng parke ay sunrise at sunset para maiwasan ang dagsa ng tao. 50 pesos pala ang pa-picture dito sa malaking aso. Ang mga photo session kasama ang makukulay na kabayo dito ay nagkakalaga ng 50 pesos. Pagkatapos pumunta na ako ng transient. Kung ngayon ng hapon na 16 degrees Celsius yung temperature niya. Yan, tingnan niyo yung view. Ayun. Ito yan sa may ang dami kong hugasan, hindi ko nahugasan. Nahugasan ko kasi maaga ako nakauwi, alas 5 ng hapon ako nakauwi. At tingnan niyo yung view. Ang ganda yung mga fog. Pag dinire-diretso nyo pala yun, doon na pala ang Cannon Road. Literal na nasa langit niya. Naghapunan na pala ako dito sa Baguio City Town proper, hindi ko na inirecord dahil gutom na ako. Naglalakad pala ako ngayon dito sa kalsada ng Harrison, katabi nito ang Burnham Park. Maganda palang maglakad-lakad dito lalo't na bago kang kain para matunawan ka. Nasa harap pala ako ngayon ng Burnham Lake. Walang entrance fee pala ang pagpasok sa Burnham Park. Ito ay bukas sa publiko at tinatanggap ang mga bisita sa lahat ng edad. May mga amenity at activity sa park tulad ng pag-arkila ng bisikleta, pagsakay sa bangka at paglilibang. Uso pala ang basking sa kalsadang ito. Narito pala tayo sa kalsada ng Session Road. Isa ito sa pinakamasikip at pinakaabalang lugar ng lungsod dahil nag-uugnay ito sa karamihan ng mga lugar, mga pangunahing kalsada sa lungsod at naninirahan sa karamihan ng mga negosyo. Ang mga istrukturang ito ay nagpapakita ng mga facade na inspirasyon ng isang mid-20th century na bayan sa Amerika. Ang ilan sa mga gusaling Art Deco. Dahil dito naging kakaiba ang Session Road. Ang Session Road ay nahati sa dalawang bahagi, ang Upper at Lower Session Road. Mas pinakakilala ang huling bahagi dahil dito matatagpuan ang mga komersyal na establishmento. May mga tao rin palang pumupunta dito mula sa lahat ng antas na pamumuhay. Pumupunta sila dito upang itampok at ipahayag ang kanilang sarili mula sa sining ng chalk, street dancing, cosplay, cultural dance at photography. Ang pag-promote ng walkability ay makakatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin kasabay nito upang mapagaan din ang pagsisikip ng mga sasakyan. At nakita ko naman personal si Greenman. Ito yung famous sa social media noon at pinaka-controversial din. Dahil na rin sa pagiging pikunin niya minsan. May malagim na sinapit rin pala noon ang Session Road. Ay dating nag-host ng mga Japanese bazaar noong 1920s at 30s. Noong World War II, halos masira ang kalsada ng bombay ng mga Amerikano ang Baguio upang palayain ito mula sa mga Hapones. Ang haba pala nito ay 1.7 km. Bawal pala dito ang bisikleta at motorsiklo. Ang kalsada ay bahagi rin pala ng Highway 11 o Route 11 na nagsilbi sa Cordillera Range. Nakuha pala ng Session Road ang pangalan nito mula sa katotohanan na dati itong humahantong sa lumang Baden-Powell Hall, kung saan ang Philippine Commission ay nagsagawa ng mga sesyon nito mula April 22 hanggang June 11, 1904. At opisyal na pinasimulan ang paggamit ng Baguio bilang Philippine Summer Capital.
Siya nga pala, ang Lower Session Road ay umaabot sa silangan mula sa Magsaysay Avenue. Tapat lamang ito ng plaza o Kilometer Zero at Malcolm Square na tumatakbo sa BCBD hanggang sa mga intersection ng Father Carlos Street patungo sa Baguio Cathedral at Upper Bonifacio Street at Governor Park Road. Samantalang yung Upper Session Road naman ay mula sa Post Office Loop, Leonard Wood Road at paanan ng Luneta Hill kung saan matatagpuan ang SM City Baguio hanggang sa Rotonda, Kating patungo sa South Drive papunta sa Baguio Country Club, Luwakan Road papunta sa Camp John Hay, Paliparan ng Luwakan, Philippine Military Academy, Baguio City Economic Zone at ang mga lugar na minahan ng Itogon, Benguet at Military Cut-Off patungo sa Cannon Road. Talaga namang napakaganda ng mga pinailawan na gusali. Nakikita pala natin ngayon dito sa Session Road Rotonda yung Giant Christmas Tree. Taunang palang itinatayo ng Baguio City ang Giant Christmas Tree. Ngayong taon nga, napili nilang theme ay Pine Cone Inspired Christmas Tree. At susunod nga pala dito ang Lantern Parade, yun lang, hindi ko naabutan. Sa kanan pala nito makikita na natin ang kaisa-isang SM Mall sa buong Pilipinas na hindi gumagamit ng aircon. Sabi ko na nga sa inyo, hindi dito uso ang jaywalking. Dapat sumunod tayo sa batas dito. Dito lang tayo sa pedestrian lane dadaan. Nakatawid na nga ako sa pedestrian lane at eto, papasok na ako sa SM Baguio. Ang SM City Baguio pala ay ang ika-23 pinakamalaking shopping mall sa Pilipinas. Sa floor area nito na mayroong 176,073 square meter. Ito ang pinakamalaking shopping mall sa North Luzon region. Nalito nga ako sa laki ng SM Baguio. Minsan nakakarating ako sa pinaka ground floor. Minsan nakakaranas pala sa loob ng SM Baguio ng makapal na fog. Talagang wala ka nang makikita sa loob nito. Nangyayari ito tuwing umaga o kaya naman ay hapon. Andito na ako naglalakad sa may rooftop. Talaga namang napakaganda sa lugar na ito. Konting kaalaman pala, ito ay pag-aari ni Henry C. Ito ay binuksan noong November 21, 2003. Ang architect pala nito ay si Jose Chowling. Ang number of floors pala nito ay 6 para sa main mall, North Terraces 2, Sunset Terraces 4, at may 5 namang car park annex. Nakatayo pala ang buong SM City Baguio Complex sa isang land area na mayroong 80,000 square meter sa Luneta Hill sa tuktok ng Session Road kung saan matatanaw ang makasaysayang Burnham Park at sa tapat ng Baguio City Hall na matatagpuan naman sa Hilagang Burol. Nakikita naman pala natin ngayon sa harapan natin yung University of Cordillera. Ito na naman pala yung Burnham Park. Nakikita nyo yung lawa na yun? Mula dito sa taas, kitang kita talaga. Talaga namang napakaganda ng city lights ng Baguio City. Ang lugar ng mall pala ay minsang inookupahan ng The Historic Pines Hotel hanggang sa masunog ito noong 1984. Nabalot rin pala ng controversy ang SM Baguio dahil may higit 5,000 katawang nagprotesta sa Session Road para magprotesta laban sa pagpapalawak ng mall noong Enero 20, 2012 na kinabibilangan ng planong tanggalin ang mahigit 100 pine trees sa Luneta Hill. Ang protesta na tinawag na Occupy SM Baguio ay inorganisa laban sa plano ng pagpapalawak ng mall na magtayo ng multi-level parking lot at entertainment plaza sa lote kung saan matatagpuan ang mga pine trees. At yun na nga, noong April 2012, binunot ng mga manggagawa ng mall management ang humigit kumulang 8 puno sa nasabing lokasyon upang bigyang daan ang pagpapalawak ng mall. Sabi ng mga nagprotesta, sinimula ng mga manggagawa ang earthballing ng mga puno bandang alas 10 ng gabi noong April 9 ayon sa mga residente ng Baguio City. Itinaas nga ng Cordillera Global Network ang kanilang petisyon sa Supreme Court na nagbigay ng pansamantalang restraining order noong March 24, 2015. Gayunpaman, ang restraining order ay sumasaklaw lamang sa mga aktibidad sa pagputol ng puno at hindi kasama ang iba pang mga yugto ng plano ng pagpapalawak ng SM Baguio. Noong April 10, 2019, ang SM ay permanenteng pinagbawalan ng Korte Suprema sa pagputol at pag-earthball ng mga puno sa Luneta Hill. Nagtayo rin pala ang SM City Baguio ng Sky Ranch. Hindi ko na pala ito pinuntahan kasi nakapunta na naman ako sa Sky Ranch Tagaytay. Pero mas maliit ang Sky Ranch Baguio kaysa sa Sky Ranch Tagaytay. Binuksan pala ng SM Baguio ang Sky Ranch Baguio noong November 8, 2018 na may maraming atraksyon tulad ng biking ride, carousel at drop tower. Ang isang kapansin-pansing atraksyon ay ang Baguio Eye na isang 45 meter diameter na Ferris wheel na may taas na 50 meter at may dalang 24 na air-conditioned na gondola.
Pagkatapos ko palang puntahan ng Session Road, dito naman ako sa Baguio Night Market. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Harrison Road sa tabi ng Burnham Park. Ang night market ay magsisimula sa alas 9 hanggang alas 4 ng madaling araw. Para sa mga first timer, madaling makita ang lugar nito. Maglakad ka lang sa overpass, kita mo na ang kahabaan ng Baguio Night Market. Bago ka pala pumunta dito, siguraduhin mo muna sa sarili mo na kaya mo makipagsiksikan. Talamak daw ang mandurukot sa lugar na ito. Kaya naman ang mga opisyal na pulis ay gumagawa ng mga regular na pag-ikot-ikot dito. At dahil nga malamig ang Baguio City, marami dito makikita na coat, scarves at bota. Marami ding mga second hand na item na mapagpipilian, mga bag, sapatos, accessories at damit. Mga ukay-ukay na mabibili mo sa murang halaga lamang. Gaya ng jacket, tinanong ko yung tindera, dalawa daw, 150. Tapos yung sa sapatos naman ay 1K, dalawa na. Di hamak na mas bababa kaysa dito sa Laguna o sa ibang parte ng Pilipinas. Di na pala ako pumunta sa dulo dahil pagod na rin ako at maaga akong gigising para puntahan yung Northern Blossom, kaya itinigil ko na ang pag-iikot dito sa Baguio Night Market. Dun sa pinakadulo, nandun pala yung mga food court, nandun yung mga masasarap na pagkain. May mga Korean food rin pala kagaya ng tteokbokki at japchae o yung pancit. Maaari ka rin bumili ng ilang mahalagang gamit at dekorasyon dito mula sa mga unan hanggang sa mga kortina at iba pang mga bagay na ipapakita sa iyong simpleng tirahan. Para naman sa mga first timers, mas mura ang mga souvenir sa night market kumpara sa mga ibinebenta malapit sa mga sikat na tourist spots dito sa Baguio City, at maaari ka pa rin humingi naman ng tawad sa mababang presyo. Umuwi na nga ako ng transient para matulog.